Salamat sa Ginoo sa pribilehiyo nga aniya kita sa pagdayeg kaniya sa pagpumalandong sa iyang pulong o diya sa pag-ampo, paghatag sa itong mga pag-ampo ng ito kaniya. Karon nga kagabion, ang mensahe akong giuluhan, significance of the death of Jesus. Last Wednesday, we were talking about the significance of His birth. Atong gisgutan ang importansya sa iyang pagkatao. So, atong gidiscuss atong last Wednesday that importante ang pagkatao ni Jesus tungod kay kini usa sa pagpakita nga natao na ang manluluwas o kini nagpakita sa iyang pagkamatinumanon sa iyang mga saad nga kanato kay pila ka tuig bisaan nga adunay matao ay hapa nahimo ang saad. So usa na siya sa pagpakita sa iyang pagka-faithful diri nato. Dayon ato pong nasayran pagnaagi nga ang importansya sa pagkatao ni Jesus usa kini ka pagpakita sa it is the embodiment of the presence of God. Kay ang matao pagayanlan og Emmanuel, which means God with us. So the birth of Jesus is the embodiment of the presence of God. Mo ay pagpakita sa iyang presensya nga dili nato. O karon nga kagabion, atong hisgutan ang importansya usab sa iyang kamatayon. Kay dili pwede nga dito rataman sa iyang pagkatao. Kay kung iko lang siya tao, wa siya namatay, wala tayo gitawag nga kaluwasan. So, ato mga iskutan ang iyang pagkatao, karon atong iskutan ang iyang kamatayon. Unsa ka importante ang iyang kamatayon? We all know nga dili ingana kanindot ang kamatayon ni Kristo. Di ba? It was one of the tragic event nga naa sa Biblia. Dili ingana kanindot ang iyang kamatayon. Kay matod pa sa ato ang pasahe karon sa Isaiah chapter 53 verse 3, ningon sila, but He was pierced for our transgressions. Imagine the word pierced. He was crushed for our iniquities. Crush yun siya tungkol sa itong mga sala. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Grabe ang iyahang kamatayon. Na ay laing mga pasahe, dili na yun mailahan ang iyang naong. Ang kung tao pa magyud siya. So, ingaanak ka grabe ang iyahang kamatayon. Di na yun to 50-50 kay namatay man. Di ba? Kaya man sila masagra, di 50-50. Pero kato iha, grabe ka grabe. Dili ingaanak ka nindot. And imagine sa iyahang sa the crucifixion of Jesus, ang kauban pa yun niya is as the death of Jesus is a shameful kanang event. Kaya naman, ang iyang kuyog atong panahon na mga criminal. And ang crucifixion isa sa pamaagi sa pagpatay sa usa ka criminal. It is a shameful event. Di ba? Makaulaw nga kamatayon. Ingana ang kamatayon ni Jesus Christ. Dili ingana kanindot. Ang karon nga gabion atong hisgutan. But dili kayo tong focus ani nga mga bersikulo atong fokusan ang I will get verses from books of the Bible may tungod sa kung unsa ka importante ang iyahang kamatayon diri sa ato ba. Unsa man gyud kay importante? Nganong every time during Sunday, nganong ato mong yung hisgutan kung unsa ang meaning sa gitawag nato communion. Kanang paghandom sa iyang kamatayon. Nganong kinahanglan nato handumon. Nganong need man nga masayran nato kung unsay pasabot sa iyang kamatayon. Now, first importance or significance of the death of Jesus is
It is the demonstration of God's love. Usa kini kapagpakita sa gugma sa Dios diri kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, nakita nato ang iyang gugma. If you look at Romans chapter 5, verse 8, siguro na-memorize nato kay mao gini ang ginagamit nato ng bersikulo kanunay sa panahon nga magsamyaw ta. Sa panahon nga magpasabot ta sa gugma sa Ginoo. Ningon diha, but God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa lain nga translation, demonstrate His own love towards us. Demonstrate. Usa gini kapagpakita. Kanang word nga show or demonstrate, it is from the Greek word solistemi, which means to exhibit. Buot pasabot, ipakita sa lain nga mga meaning, near with, buot pasabot, iyahag yung gidala iyang anak o iyahang ipakita. Iyahang gi-show ang iyang kugma pinaagi sa iyang anak. And that is sa iyahang kamatayon. Christ died for us. Inga na ka-importante ang kamatayon ni Kristo. Usa kini sa pagpakita sa Dios sa iyahang gugman rin nato. Kanus atagi pa kamatyan? While we were yet sinners. Sa panahon nga kita makasasala pa. And that is the true or the genuine love nga ipakita sa Ginoo. Tinuod nga paghigugma. Samtang kita makasasala pa o usali siya sa pagpakita or pattern nga angay atong sundon sa paghigugma. Kaning gitawag nato kanang dili ra bitaw sa mga maayo nga butang. Kay ang Ginoo man ang ato ang basihanan sa paghigugma. Kay nga naman siya mismo gugma. So, usali siya sa pagpakita sa iyahang paghigugma diri nato. So, sa panahon nga magtan-aw ta sa cross sa Kalbaryo, pamatay cross diri ana sa tungkuan. Sa panahon nga makahuna-una ta may tungod sa kamatayon ni Kristo, mahandong pud nato ang paghigugma sa Ginoo diri kanato. Kay ang iyahang kamatayon mao kanay demonstrasyon sa iyahang paghigugma diri nato. Another verse, very common verse. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Imagine, His only Son, ang buktong niyang anak, iyang gihatag para sa kalibutan, aron lang makabaton sa kaluwasan. Look at the love of God. Ingana ang pagpakita sa Diyos sa paghigugma kanimo. Maya mo ingon dayon ka na, wag higugma na ko eh. Di ba? Magmahoy na sa Facebook. Wag na ganing na good morning nga. Wag higugma na ko. Di ba? May pamatay na lang. Maya na nila yun kayo. Feel ni mo nga, wala na. Dili importante ang imong kinabuhi. But look at this. Even His only Son, iyang gisakripisyo para nimo. And that is the demonstration of God. O kung saan siya ka importansya sa iyang kamatayon. Gipakamatyan ka, o yan, magpakamatay po ka, kaya wala ka na good morningan. Mas grabe na kakugma. Di ba? So, inahana ang importansya sa kugma. Importansya sa kamatayon ni Kristo. Usa kini sa pagdemonstrar sa gugma sa Dios nga rin nato. And di lang kay iko rata niya gigugma, naabot kini gisulti nga rin nato. Kanang pagpakita niya sa iyang paghigugma kanato, nagtudlo pud ta na nga muhigugma ta sa susama. Kaya if you look at 1 John chapter 3 verse 16, ingon sila, by this we know that He laid down His life for us. Okay? We know love
that He laid down His life for us. We ought to lay down our lives for the brothers. Nasayra na to ang gugma nga siya nagpakamatay. So mo pasabot, the death of Jesus tells us the meaning of genuine love. Ang kamatayon ni Kristo nagtudlo nato sa matuod nga gugma, tinuod nga gugma. Kay pinaagi man silang kamatayon, nasayran nato ang iyahang ang gugma. O kaning pagigugma nga gipakita ni Kristo kanato, nagtudlo ni nato nga ato pong ihatag atong kagalingon sa ato ang mga igsuon. And that is love. Ato pong ihatag atong kagalingon. We lay down our lives for our brothers. Pero sad to say, lisod kaayo ni buhaton. Kayo gusto man tag ang atong brother mo lay down diri nato, di ba? O kining brother nga giskutan dili, dili ni perfecto nga brother. Dili ni siya kanang bitong nindot, kanang maayo gyud kaayo nga brother ang giskutan dili. Susama sad sa gihimo ni Kristo while we were yet sinners. Mauto siya katong mga brother nga unlovable. Kanang lisod higugmaon, but atong ipakita ang atong paghigugma ngadto kanina. Lisod no? Kay katong mga brother nga dili ingana ka nindot o kinaiya. Katong sige istorya dili maayo sa tuwa. Di ba? Mauna nga brother ang iskutan. We lay down our lives to them. Mauna siya'y atong buhaton. Katong gugma gipakita sa Dios o sa to siya ka palagingnan pattern pud sa atong paghigugma. So higugma ang imong igsuon sama sa paghigugma ni Kristo sa imo. Kung ipakamatyan ka ni Kristo, susamang pamaagi, atong pakamatyan ang atong igsuon. Maunay matuod nga paghigugma. Pero mo lagi, dili ingana ka sayon, di ba? Kay our human inclination, human nga kinaiya, katulad yung mga lovable ng mga tao ang atong igugmaon. Pero matod pa sa Ginoo, matod pa sa pulong sa Ginoo, unsa ra may kalahian nato sa mga hintin, sa mga unbeliever. Kung mubuhatan, kay mao man ilang ginabuhat katulad mga lovable ang ilang gihigugma. So, buot pasabot, katong kamatayon ni Kristo, pagpakita to, usa to siya sa demonstration sa pagigugma sa Ginoo nato o kaning demonstration nga gipakita niya nga nato iya haning gipakita aron atong sundon nga paghigugma. So di lang dai taman nga mudawat sa paghigugma sa Ginoo diri nato. Kining gugma nga dawat nato sa Ginoo ato pud ning ihatag sa atong mga igsoon. So, hopefully, so good, karon ato nang ipakita ang ato ang paghigugma sama sa paghigugma ni Kristo kanato. God's love is our pattern of love. According to John 13:34-35. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples. If you have love for one another. So, gitudloan ta ni Kristo o bag-o nga kasuguan, which is to love one another. So, sa unsa nga pumaagi
nato higugmaon ang ato ang isikatawo just as He loves us. Sama sa paghigugma niya nato. Unsa man ang iyang paghigugma nato? And that is laying down His life for us. Lunod patay yun. Maula nga paghigugma ang atong ipakita sa ato ang mga igsuon. Lain nga bersikulo, John 15:12. This is my commandment that you love one another as I have loved you. The same thing. Ang atong paghigugma sama gihapon sa paghigugma ni Kristo diri nato. Ingana ang atong ipakita. Bisan og giunsa na siya dito sa cross sa Kalbaryo, wala. Iya lang gihapon gipakita ang iyahang gugma. Dili nato wa gyud siya naog. Bisan unsa ka shameful, bisan unsa ka tragic, bisan unsa ka sakit, ang iyang kamatayon mao gyud siya dinaog sa cross sa Kalbaryo. Aron lang mapakita ang iyang paghigugma niya diri nato. And that's how we ought to love one another. Ingana. Instead of magbuhat ta og dili maayo ngadto kanila kay nagbuhat sila dili maayo din nato, gugma hinuon ang atong ipakita ngadto kanila. Atong pasagdahan nga ingana ang ilang ibang buhat, nga dili ingana kanindot. Basta kita nga ato lang ginapon ipakita ang pakigugma. So ang gugma, regardless of how good or how bad the person is. So bot pasabot, the death of Jesus is the highest form of God's or of love's demonstration. Highest form, pinakataas nga pagpakita nga porma sa paghigugma ang kamatayon ni Kristo. Mo na yung highest form of love. Imagine, if Jesus is the only Son, o gihatag lang gyapon sa Ginoo ang niyang iyang anak. To whom He gave His Son. To the world. That while we were yet sinners, while the world is sinners, He died for us. Bisan o makasala ang kalibutan, gipakamatyan ihapon niya. That's why the death of Jesus is the highest form of love's demonstration. Usa sa pinakataas. Di kay usa, maog yun ang pinakataas sa pag-demonstrate sa gugma. O sa susama, sama ni ini sa pagpakita ng gugma, kita usab mo'y gugma. Despite the weaknesses, despite the negative things nga naa sa akong igsuon, higugmaon na ako siya kay kana ang gugma nga gitudlo ni Kristo diri nato. Ako sila ni gugmaon. Tanawa ko lang dapat din. Saman, angayan ba sila higugmaon? Kabalo pa mo kung kinsay angayan nga higugmaon? Ang angayan nga higugmaon, ang dili angayan nga higugmaon. Nasabtan ba nato? Ang angayan higugmaon, ang dili angayan higugmaon. So if you take your brother is dili angayan higugmaon, then maunay angayan nga higugmaon. So, mali ang ato ang ipakita ng paghigugma. Ug mao na importansya sa kamatayon ni Kristo. Di lang nga nadawat nato ang gugma niya apan ato usab kini ihatag sa atong mga igsuon. Ug mao na importansya sa kamatayon ni Kristo. That's why balik-balikon gyud nato pasabot. Ini communion yun. Kung unsa ka importansya ang iyang kamatayon. Di ba?
So gamay ra man eh, actually daghan kaayo ang significance sa kamatayon ni Kristo. Nagkuha ra ko og duha ka significant sa iyang kamatayon. Next, the significance of salvation is that, significance of the death of Jesus is that it is the salvation of the world. Kini ang kaluwasan sa kalibutan. According to 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, that which is the testimony given at the proper time. God desired that everyone, all people should be saved. So, ang kamatayon po ni Kristo, iyang ihatag iyang kaugalingon as a ransom for all. Instead nga, kita ang silutan sa sala, si Kristo ang gisilutan aron lang kita maluwas. Lain nga bersikulo, we look at 1 John chapter 2 verse 1 to 2. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone has sinned, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Also may meaning anang propitiation. Also may buot pasabot anak. Buot pasabot nga si Kristo ang nidupa para sa kalikot-kot sa kabungot sa Diyos sa sala. Instead nga kita ang silutan, siya ang nidupa para sa itong mga sala. Buot pasabot ang kabungot sa Diyos dito gihampak sa kamatayon ni Kristo. Instead nga kita ang hampakan sa kapungot sa Ginoo. And that is one of the significance of the death of Jesus. Instead nga kita ang musuffer, instead nga kita ang ilansang, instead nga kita ang mamatay, niani si Kristo sa kalibutan aron maghatag og kinabuhing walay katapusan. He is the propitiation of our sins. Naaara pa sa iyang likod. Siya ang midupa para mao'y hampakan sa kapungot sa Diyos sa ato mga sala. Dili kita mo'y nidawat sa silot sa sala. Si Jesus ang namatay dito sa krus sa Kalbaryo para lang kita makabaton sa kinabuhi. Walang katapusan. And that's one of the significance of the death of Jesus. So karon nga gabion, atong giklaro, duha ra man pero naklaro naman nato ang importansya sa kamatayon ni Kristo. Usa ni siya, kaning duha, mao ni siya ang pagpakita sa importansya sa kamatayon ni Kristo. So, kini pagpakita sa iyang gugma nga naganato. O sa susama nga paghigugma, kita usab muhigugma o kini mao ang pagluwas sa tibuok kalibutan. Og nagsulti usab kini kanato nga atong isangyaw ang iyahang kamatayon. So, dili lang nga
Nasabtan nato nga ang kamatayon ni Kristo mo ay pagluwas ka nato. Kung dili ato usab isangyaw ang iyahang kamatayon. Isangyaw ang kamatayon nga nagdala kaluwasan. That's why if you look at sa ato ang mga Sunday services during sa communion, pirme yun i-emphasize nga pinaagi sa atong communion na pahinumduman ta nga kita musangyaw sa iyahang kamatayon. Kay di lang igo nga nadawat nato ang kaluwasan, kundi ato usab kini ibahibalo sa uban. So ang kamatayon ni Kristo nagluwas kini sa kalibutan o kita nga naluwas ato usab kining ibahibalo sa uban. O kining paghisgot nato sa importansya sa kamatayon ni Kristo, sa pagsabot nato niini, nagdugang ni siya sa ato ang kahibalo o musangko kini nga mas ma-appreciate nato ang iyahang kamatayon. If you look at the Bible, it is not the birth of Jesus that we should remember. It is the death of Jesus nga atong handumon. O kung ma-appreciate nato ang iyahang kamatayon, dapat musangko kini nga kita mohigugma sa atong igsoon, mohigugma sa mga tao nga naa sa atong palibot sa susamang paghigugma ni Kristo dili kanato. O kini musangko nga kita usab musangyaw sa mga tao nga wala pa nakaila kang Kristo. O inani kay importante ang kamatayon ni Kristo. So, if you look at the birth of Jesus, it should end sa iyahang kamatayon. Karon kay padung naman ang Disyembre, padung naman ang gitawag nato Pasko nga iselebrar sa tibuok kalibutan. Dili lang ta handom sa iyahang pagkatao. Ato usab handomon ang iyahang kamatayon. Mayong gabi nato.